Isa na namang mainit na usapin ang bumalot sa crypto community matapos mapansin ang pagkawala ng Cardano founder na si Charles Hoskinson sa White House Crypto Summit. Maraming nagtatanong, bakit hindi siya dumalo? Ano ang kanyang opinyon tungkol dito? At ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Kaya yan po ang siyang ating alamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan po siya, ang ating nakikita dito ay walang iba kundi ang Cardano founder na si Charles Hoskinson. Ayan, isa po kasi sa kanyang katangian ay napaka-vocal po niya. Ngayon ay ano po ang White House Crypto Summit at bakit na rin po ito napakahalaga? Yan, sa mga hindi nakakaalam, ang White House Crypto Summit ay isang mahalagang pagtitipon or event at naganap po yan kahapon lamang. Kung saan ang mga pangunahing leaders sa industriya ng cryptocurrency ay nagkakatipon. Yan, upang pag-usapan ang kinabukasan ng digital assets, mga regulasyon at kung paano po ito makakaapekto sa global at domestic markets. Ilan po sa mga kilalang personalidad na dumalo rito ay sina Ripple CEO Brad Garlinghouse. At nandyan na rin si MicroStrategy founder na si Michael Saylor at ang Coinbase CEO na si Brian Armstrong. Isa itong oportunidad upang magkaroon po ng direktang pakikilahok sa mga pulisiya na maring makaapekto sa crypto space. Ngayon ay bakit hindi po dumalo itong si Charles Hoskinson? Dahil sa kanyang pagiging founder ng Cardano, isa si Charles Hoskinson sa mga inaasahang personalidad na dapat dumalo sa summit. Ngunit sa halip na makita siyang kasama ng iba pang mga crypto leaders, naging usap-usapan ang kanyang pagkawala sa event. Maraming taga-suporta niya ang nagtaka at nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa social media, partikular na po sa platform na X, dating Twitter. Sa isang post, nagpasalamat po si Hoskinson sa kanyang community dahil sa kanilang malasakit sa kanyang hindi pagdalo. Gayunpaman, binigyang diin niya na ang paninisi at panggigipit sa mga opisyal ng gobyerno sa social media ay hindi makakatulong upang baguhin ang kanilang pananaw sa crypto industry. Ngayon na po ang naging paliwanag ni Charles Hoskinson. Ayon po sa kanya ay maraming iba pang oportunidad upang makilahok sa usapang regulasyon ng cryptocurrency, hindi lamang po sa US kundi sa buong mundo. Sa halip na mag-focus sa pagkawala niya sa event na ito, mas mahalaga niya na pagtuunan ng pansin ang paglago at pagpapalakas ng ecosystem ng Cardano. Dagdag pa niya, anumang mga event na magbibigay po ng pagkakataon sa Cardano na makilahok sa paghubog ng crypto regulations ay kanilang susuriin ng mabuti. Ngunit, ang pangunahing direksyon pa rin nila ay ang pagpapanatili ng core philosophy ng Cardano na nakasentro sa decentralization at saka innovation. Ngayon, ano po ang kahulugan nito para sa Cardano at sa crypto community? Sa kabila ng hindi pagdalo ni Hoskinson, may isang magandang balita para sa Cardano community. Inannounce po ng US President Donald Trump na ang ADA, ang native cryptocurrency ng Cardano, ay sasama po sa US Digital Asset Stockpile. Ibig sabihin ay kinikilala ng gobyerno ng US ang halaga ng ADA bilang isang mahalagang digital asset na maaaring maging bahagi ng kanilang strategic reserve. Ayon po kay Hoskinson, ang Cardano ay hindi lamang isang project, isa po itong pandaigdigang movement, or global movement. Ito po ay isang patuloy na paglalakbay na may layuning gawing mas accessible at epektibo ang decentralized finance sa buong mundo. Dahil dito ay nagdesisyon po siyang bumalik sa Japan kung saan nagsimula ang pundasyon or foundation ng Cardano upang mas palakasin pa ang kanilang misyon. At ayan, ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Yan, para sa atin, ang hindi pagdalo ni Hoskinson sa White House Crypto Summit ay maaring may ilang implikasyon. Una, maaring makita ito ng iba
ng iba bilang isang indikasyon na hindi gaanong binibigyang pansin ng US government ang Cardano sa kasalukuyang regulasyon ng crypto. Maaaring magkaroon ito ng panandaliang epekto sa presyo ni ADA dahil sa mga espekulasyon ng market. Gayunpaman, ang pagsali po ng ADA sa US crypto stockpile ay isang positibong senyales. Ipinapakita nito na kinikilala ng isang malaking bansa ang halaga ng ADA bilang isang digital asset na maaari pong magdala ng mas maraming institutional investors sa Cardano ecosystem. Para po sa mga Pinoy traders, maaaring maging indikasyon ito na mas lalawak pa ang adoption ng Cardano sa hinaharap. Ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagkawala ni Ginoong Hoskinson sa White House Crypto Summit ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng halaga ng Cardano sa crypto space. Sa halip, ipinapakita nito na may mas malawak pang pagkakataon upang makilahok sa regulatory discussions sa iba't ibang panig ng mundo. Mahalaga rin na hindi tayo basta-basta nagpapadala sa hype at emosyon ng market. Bilang mga crypto investors, dapat po tayong mag-focus sa fundamental value ng mga project at hindi lamang po sa mga balitang lumalabas sa social media. Ang pag-unlad ng isang blockchain network tulad po ng Cardano ay hindi nakasalalay sa isang summit lamang, kundi sa patuloy na innovation at adoption nito sa global market. Kaya mga ka-crypto, lagi po tayong mag-research at intindihin po natin ang mas malalim na dahilan sa likod ng bawat balita. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.